May ilang mga kongresista na humarap muli sa pagdinig ho ng naturang komisyon. Pero itong sina Representative Arrogancia at Representative Tariela, kapwa daw humihiling ng closed-door hearings. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Hinamon ng Makabayan Bloc ang Independent Commission for Infrastructure na isama sa kanilang investigasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat ding masuri ang papel umano ng Pangulo matapos siyang madawit sa issue kasunod ng mga inilabas na video statement ni dating Kongresista Zaldico at mga pahayag ni Yusek Roberto Bernardo. Ito ang kasama sa kanilang liham na request for investigation na isinumite nila sa komisyon ngayong araw. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yes, ultimately, kung siya ang natuturo, di ba, ang panawagan ng mamamayan, lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, sangkot na pati ang Pangulo. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? Pina na rin ng Makabayan Bloc ang mga umiiral na live streaming guidelines ng ICI. Giit ni Kabataan Party List Representative Reneco, tila hindi pa ganap na bukas sa publiko ang proseso dahil sa madalas na pagdaraos ng executive sessions o closed-door hearings. Pinigayat niyang maging mas transparent at accountable ang komisyon sa kanilang mga pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang dinig ni Kabataan Party List Representative Reneco. Nakikita tayong disconnect doon sa gustong nakikita ng taong bayan na proseso ng pagpapanagot at ang role po ng Independent Commission on Infrastructure. Ang pinakamalaking balakid niya ay ang hindi pag-live stream ng kanyang mga hearings. Siyempre, we are aware na may ganong commitment. Pero habang merong nandyan yung regulation na kailangan ng consent ng sinumang sasalang sa hearing na siya ay magko-consent sa live streaming, on paper lang ang commitment na may live streaming na totoo. Samantala, ngayong araw naman ay humarap sina Quezon Province Representative Reynante Arrogancia at Oriental Mindoro Representative Leo Di Tariela sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kapwa rin silang humiling ng executive session. Matatanda ang ilinawit sina Arrogancia at Tariela ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na umano'y tumanggap ng kickback para sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo. Yes, Bombo Genesis. May statement na ba ang commission, ang ICI kung anong kasagutan doon sa naging kahilingan ng Makabayan Bloc na imbestigahan din si Pangulong Marcos? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, yan yung ating hinihintay dahil kasabay ng pagsumite ng liham ng Makabayan Bloc dito nga sa tanggapan ng Independent Commission, ayon going din naman yung hearing doon nga kay Oriental Mindoro Representative Leo Di Tariela. Pero mamaya no, magkakaroon sila ng press conference dahil nga ay nakatakda rin silang mamayang hapon na may irekomenda muli no diyan sa Office of the Ombudsman na mga rekomendasyon. Katuwang nila ang Department of Public Works and Highways. So mamaya aasahan natin yung naging kasagutan nila dito nga sa pagsusumite ng Makabayan Bloc. At syempre mamaya rin no, Bombo Genesis ay aabangan natin kung sino muli yung mga nasamang mga pangalan doon sa rekomendasyon ng ICI dahil matatandaan no, may binanggit dati ang ICI na may 3 pang senador bukod dito kila Senator Estrada, Senator Villanueva, yung mga nauna pang mga senador na isinumite nila na isusumite nila sa mga susunod na linggo. So yun yung mga ating aantabayanan, pati na rin yung kasagutan nila dito sa isinumiting liham ng Makabayan Bloc ngayong araw, Bombo Genesis. One last question. Doon sa kahilingan ng ilang mga resource person na magkaroon ng closed door hearing o closed door meeting, anong sagot dito ng ICI? Baka mamaya maging precedence ito at tuloy-tuloy ng puro closed door, wala nang live streaming?
Actually, yan din ang naitanong din talaga no ng mga media dito kung bakit nga naging basihan, no, paano naging basihan ng Independent Commission for Infrastructure para payagan agad na executive session. Magmula kahapon, dahil matatandaan natin, Bombo Genesis, kahapon nagsimula talaga yung hearings no ng ICI matapos nilang i-anunsyo na magkakaroon na sila ng live streaming. Pero ang bumungad nga sa atin no na magiging executive session doon kay Representative Arjo Atayde tsaka Representative Dina Sisio. Ganito rin no, yung sa dalawang humarap na congressman dito sa ICI. Ayon sa ICI no, legal no at may basihan din naman talaga kung bakit nila pinayagan ng executive session itong mga dumaan no at humarap na mga kongresista. Matatandaan natin ayon dun sa unang kongresista na humarap kahapon dahil daw may mga sensitive information. Well, kasama yon doon sa guidelines ng ICI pagdating sa live streaming, pero kailangan din kasi nating malaman kung gaano ba ka-sensitive talaga ang impormasyon na isinisiwala no, o sinasabi ng mga resource person dito nga sa Independent Commission for Infrastructure. Limited pa rin yung live streaming. Anyway, maraming salamat, Bobo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.